Para po sa ating mensahe ngayong hapon, maaari niyo kong sundan sa inyong mga Biblia. Ang ating pag-aaralan ay mula sa sulat ni Pablo sa mga taga-Galasya. At sa hapong ito, ang ating i-cover ay mula verse 7 hanggang verse 12, talata 7 hanggang talata 12. Galatians 5, chapter 7, verse 12. Maaari nating makita ang nilalaman ng puso ng isang tao sa kung ano ang kanyang ikinaliligaya o kanyang ikinalulungkot. Pero maaari ding ang talagang masisilip natin kung anong nilalaman ng puso ng isang tao ay kung ano ang kanyang ikinagagalit. At dito sa sulat ni Pablo sa mga taga-Galasya ay masasabing ito siguro ang sulat niya kung saan matatagpuan natin siya na pinakamatindi ang mga salitang kanyang ginagamit. Kahit na halimbawang ang sinulatan niya ay noong sumulat siya sa mga taga-Korinto na masasabi sa mata siguro natin, tingin natin, yun ay mas malalang iglesia, mas madaming problema. Pero kung ihahambing niyo ang pananalita, mas gentle pa si Pablo sa mga taga-Korinto kaysa sa mga taga-Galasya. At ngayon nga dito, particular na talatang ating cover ngayon, yung verse 12 lalo na, ay isa sa mga pinaka sinasite na example ng maigting na damdamin ni Pablo na siya talagang ginagamit na example na minsan pinagdududahan pa ngang inspired ba talaga yan na manggaling yan na lumabas ang isang napaka raw emotion from a human author. Pero maniwala nga tayo sa hindi, ito ay salita ng Diyos. At ngayon nga tingnan natin na tayo matuto dito sa puso ng isa sa mga pinakadakilang taong namuhay sa mundo, si Apostol Pablo. Pakinggan natin ang kanyang salita sa Galatia Kabanatang 5 mula talatang 7 hanggang 12. Babasahin ko po mula sa English Standard Version. Ito po ang salita ng Diyos. You were running well. Who hindered you from obeying the truth? This persuasion is not from him who calls you. A little leaven leavens the whole lump. I have confidence in the Lord that you will take no other view, and the one who is troubling you will bear the penalty, whoever he is. But if I, brothers, still preach circumcision, why am I still being persecuted? In that case, the offense of the cross has been removed. I wish those who unsettle you would emasculate themselves. Ito po ang salita ng Diyos. Tayo po ay sandaling manalangin. Ama naming Diyos, ngayong hapong ito ay nais naming matuto sa inyong salita at matuto mula sa inyong apostol na nagpapahayag sa amin ng inyong layunin at ng inyong daan para sa aming kaligtasan. Tulungan niyo nga kami na maunawaan ang kanyang mga salita, ang kanyang sulat, at sa pamamagitan ng inyong banal na espiritu ay buksan niyo ang aming mga puso upang ang mga salitang ito, ang mga katotohanan na nais mong ituro sa amin ay tunay na malapat sa aming mga puso at ito'y magbunga sa aming pang-araw-araw na buhay sa mga darating na mga panahon. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayon nga sa pangako ng Diyos natin na hindi nagsisinungaling, ay ang lahat ng sasampalataya kay Kristo ay kumpleto na ang kaligtasan. Ang lahat ng sasampalataya sa pangako niya na kung sino man ang sumampalataya sa kamatayan ni Kristo, sa kanyang pagtupad sa batas, sila ay maituturing na naganap. Sila ay mapapawalang sala at kukupkupin ng Diyos bilang kanyang anak. So kumpletong-kumpleto na ang kaligtasan ng lahat ng mananampalataya. Ito ang pangako ng Diyos sa Ebanghelyo. At syempre ang natural na tanong, kung ganun ang ebanghelyo at kahit na nakakapagod na ito lagi ang reaction sa atin, ito rin ang reaction siguro natin kapag narinig natin ang ebanghelyo, pero kailangan natin itong balikan palagi dahil ito talaga ang makakagulo sa ating isipan. Kung sa ebanghelyo, sa pangako ng Diyos, sa pananampalataya ay nakuha na natin ang walang hanggang buhay at wala ng kapahamakan pa, ano pang gagawin natin?
Anong gagawin natin pagkatapos manampalataya na nakuha mo na lahat? Nakamit mo na ang kumpletong kaligtasan at sigurado ka na sa pag-ibig ng Diyos. Wala ka na bang gagawin pagkatapos nun? Or ang ibig bang sabihin pag ikaw ay nakapagpahayag na ng iyong pananampalataya at kinilala ng iglesia, ay pwede mo nang gawin ang kahit ano nang gusto mong gawin pagkatapos. Ang dito sa talata na ating pag-aaralan ay may unang sagot si Pablo sa tanong na yan. May mas detalyado pang sagot sa mga susunod na talata, pero ngayon at kailangan magsimula talaga sa sagot na ito, ang sagot lamang sa anong gagawin pa ng mananampalataya pagkatapos na makamit na niya ang kanyang kaligtasan. Ang sagot ay medyo anticlimactic, ay kundi magpatuloy lang na sumampalataya. Kailangan lang na manampalataya pa rin siya, na yung kanyang pananampalataya ay huwag niyang talikuran. Yung kanyang pagkapit sa Panginoong Hesukristo para sa kanyang kaligtasan, yun lang ang gawin niya pa rin sa kanyang habang buhay. So sa ating buong buhay, ang ating, kung isa-summarize mo ang buhay ng isang Kristiyano, ito ay buhay ng pananampalataya. Ang pinaka aksyon na ginagawa natin is to rest in Christ by faith. Tayo ay dapat magpahinga kay Kristo. Ito ang kanyang panawagan, na lahat kayo na nagugumilihanan ay lumapit sa Kanya at makahanap ng kapahingahan sa Kanya. So, itong utos na itong panawagan na ito ang ating pinakapangunahing kailangang inaatupag, na tayo ay manatili lamang na nananampalataya sa ating buong buhay. At ito nga ay parang ang dating agad, yun lang, wala na ba tayong ibang gagawin? Parang napaka-boring, napaka-simple. At pero titignan dapat natin na ito nga ay para kay Pablo isang napakahalagang usapin. Punta tayo sa verse 7 kung saan ito unang binanggit ni Pablo. Sabi niya, "You were running well, who hindered you from obeying the truth?" So, ang ganda pakinggan nung una niya sinabi, you were running well, na maganda yung ginagawa nyo. Pero sa kabilang banda din ay may kalungkutan dahil past tense, natapos na dati kayong lumalakad ay tumatakbo ng maayos, ng mabuti. So, you were running well at ngayon hindi na. At kung anong ginagawa nila, ano yung pinupuri ni Pablo na ginagawa nila, na sila daw ay natawag ni Pablong they were running well. Ang sinabi niya sa verse 6 ay, kung babalikan natin na ito ay pinag-aralan natin noong nakaraang linggo, in Christ Jesus, neither circumcision nor uncircumcision counts for anything, but only faith, working through love. So sinabi niya na ang may halaga lang ay pananampalataya. Itong pananampalataya na to ay kumikilos sa pag-ibig, pero kung isa-summarize mo kung ano talaga siya, anong ginagawa nila noon, pananampalataya. Faith, only faith, that happens to be working through love. At ito yung sinasabi ngayon ni Pablo, if this is the only thing that counts for any value, so nung sinabi niya sa verse 7 na you were running well, ang sinasabi niya, ito yung ginagawa niyo na dati. You were believing and you were expressing this faith by working through love. So, ang para kay Pablo, ito yung description ng isang Kristiyano na tumatakbo ng mabuti, running well, siya'y patuloy na nananampalataya. At kung titignan din natin yung nakaraang talata, na kung hindi ka mananampalataya, ang sinabi niya ay, if you accept circumcision, Christ will be of no advantage to you. Ito yung sa verse 2. I testify again to every man who accepts circumcision that he is obligated to keep the whole law. You are severed from Christ, you who would be justified by the law, you have fallen away from grace. So hindi ba napaka-bigat ng consequence of straying from that path of faith? Faith lang ang daan kung saan ikaw ay masasabing na nakalakip pa rin kay Kristo, at kung lumihis ka doon, ito nga ang sinasabi niya, you are severed from Christ, you have fallen away from grace. Kahit na ang idagdag mo lang ay circumcision, a very small
surgical operation with very little physical consequence. Ay ito ay kung kahit ito lang ang idagdag mo na ito ang iyong sampalatayanan at asahan na magdadala sa iyo ng kaligtasan at pag-ibig ng Diyos, ito ay maglalayo, mag-aalis sa iyo kay Kristo at hindi ka na magiging kabahagi ng kanyang biyaya. At ito nga ay pinapahayag ng Reformed churches sa kanilang mga confessions. Simula sa Belgic Confession, nung dinefine what is faith, sa Article 22, meron doong sinasabi na faith embraces Jesus Christ and seeks nothing more besides Him. For to claim that there is anything more besides Christ necessary for salvation is too gross a blasphemy. So, hindi na dapat pang dadagdagan pa. Ganun ang nature ng pananampalataya, ay kumapit kay Kristo at wala ka nang hahanaping iba pa. Ganun din sa Heidelberg Catechism, matapos i-discuss isa-isa ang bawat utos, ang sunod na tanong ay, kung ang lahat ng kautusan na ito ay hindi ko naman matutupad, bakit gusto pa ng Diyos na ituro ito lahat? At ang sagot na kinikilala ng Reformed ay, so that all my days I will recognize my sin and need for Christ. So palagi kang mapapaalalahanan ng iyong pangangailangan kay Kristo, yun daw ang silbi ng batas. At sa all of your days ay paulit-ulit ka lang buong buhay mo nakakapit lamang kay Kristo para sa iyong kaligtasan. At yun nga din ang umabot din hanggang sa development of our own confession sa 1689 Confession, when we define faith sa chapter 14 paragraph 2, we receive and rest in Christ alone for our justification, sanctification, and eternal life. So ating buong buhay, pag tayo ay nananampalataya, siya'y kakapitan natin para sa lahat ng ating kailangan para sa kaligtasan, yung justification, yung iyong sanctification for all of your life, at yung iyong buong buhay na walang hanggan, yun ang kinukuha mo, yun ang niyayakap mo kay Kristo. Kaya ka kumakapit kay Kristo para sa lahat ng yon at hindi lang sa simula ng iyong kaligtasan. So ito ang pinaka makikita natin na pangunahing kailangan nating inaatupag, pinakaginagawa natin ay to just persevere in believing and resting in Christ. At kahit na parang napakaliit sa tingin natin nun, at maliit lang yun sa tingin natin dahil mali ang ating pagtingin sa pananampalataya, minamaliit natin ang halaga ng pananampalataya. Pero ang pananampalataya ay ito yung mas hindi likas sa tao. Ito yung pinaka-natural nating tatalikuran. Sinasabi nga mismo ni Pablo sa mga taga-Korinto na walang kikilala sa Diyos, walang kikilala sa Panginoong Hesukristo, liban na lang na kumilos ang banal na Espiritu sa Kanya. So, ito ay kailangan ng supernatural intervention para siya'y manampalataya. So, yung paggawa ng ayon sa batas, paggawa ng mabuti, yan ay likas sa tao. Kahit mga taong hindi nakarinig ng salita ng Diyos kahit kailan, hindi nakakita ng Biblia, ni cover ng Biblia, hindi ever nakita, sila ay may likas na kagustuhan sa kanilang budhi na gumalaw ng ayon sa batas ng Diyos dahil meron silang kahit konting pagkilala kung ano ang mabuti. Sa kanila, likas yun, pero itong pananampalataya, ito ang actually mas mahirap gawin na hindi kayang gawin ng tao nang walang tulong ng banal na Espiritu. Dito sa ating talata ay nagbibigay si Pablo ng mga babala at instruksyon kung ano ang mangyayari kung tayo ay lilihis sa pananampalataya. At sinasabi nga niya na dati na silang tumatakbo ng mabuti, they were running well, pero may pumigil sa kanila who hindered you from obeying the truth. Itong pinipinta niyang picture ay isang race. Madalas gamitin ni Pablo ang image of a marathon, na ganun ang buhay ng Kristiyano, tumatakbo ka ng malayo at mahaba. At ang sabi, una ay tumatakbo na sila ng matiwasay noon. Pero sinabi may humarang sa kanila,
mas literal na pagkakaunawa nito kung sa Grego ay may sumingit. May sumingit sa kanila at dahil doon naligaw na sila kasi sinundan nila yung sumingit. So, ang nangyari, maayos na yung kanilang takbo tapos mayroong nanlinlang sa kanila, nanligaw sa kanila kasi they were hindered from obeying the truth. So una sinasabi sa atin ni Pablo, ano ang itsura ng hindi paglihis? At dito ang kanyang sinabi ay kahit kaunting paglihis ay huwag nating gagawin. Nililinaw niya na kahit napakaliit na pagdagdag lamang o pagbawas dito sa daan na ito, tulad nung madalas na kasabihan sa Old Testament, sa Deuteronomy 12:32, do not turn to the left or to the right. What I say, this you shall do. So huwag kang liliko ng kahit konti lang. At yung equivalent expression sa dulo ng Revelation ay do not add from it or take from it. So yung mga salita ng Diyos kung ano ang kanyang daan na ibinigay para kanyang daanan ay wag dadagdagan, wag babawasan, wag liliko kahit konti. So ito yung kanyang sinasabi dito, makikita natin yan sa verse 8. Una sinabi niya, this persuasion is not from him who calls you. Kapag nakakita tayo ng mga ganitong expression, madami tayong mapupulot kapag ang mga expression ay negatively stated. Yung pag sinasabing this is not. May nakita ko yan, bag ng Miniso. Itong asawa ko mahilig mag-shopping sa mga Japan na grocery store. Actually, mahilig lang siyang tumingin, no? Hindi mag-shopping. At ako naman, habang nandun ay tatambay lang din ako. Wala naman akong hilig doon, pero entertaining para sa akin yung mga product ng mga Japan grocery store. Lalo na yung meron silang mga kakaibang produkto na hindi ko actually maintindihan para saan. Tapos nakaka-entertaining lang kasi may illustration. May drawing ng sinasabi, nakalagay, this is not food. Keep away from children. Tapos talagang yung pagkakasulat talagang pambata at may drawing. Yung drawing ay may bata na kinain yung produkto, tapos may sunod na patay siya. Tapos umiiyak yung kanyang tatay. So, yun yung kapag nakakita tayo ng ganyan, kasi ang nangyari, yung produkto na yon ay mukhang pagkain at kinain niya. Kaya hindi niya nakilala na hindi yun dapat kainin. Kaya kinailangang bigyan ng babala, hindi yan pagkain. Ngayon, itong nangyari dito sa verse 8, kung titingnan natin, sabi niya, this persuasion is not from him who calls you. At ang nangyari kasi, at may imagine natin kung paano sila na-convince na lumihis doon sa daan ng pananampalataya na dagdagan ng mga gawa, pagtutuli, pagtupad sa batas ni Moises, ay dahil sa kanilang pananaw, mukhang galing ito sa Diyos. Convincing sa kanila na ito ay galing sa Diyos. Marahil at actually makikita natin sa Galatians 3 sa mga the way that Paul argues against the teaching ay na mayroon ngang ginagamit ng mga Old Testament texts, Old Testament proofs para ipakita na ito siguro ay daan nga na iniuutos ng Diyos, kailangan nyo itong gawin. At kinailangan silang sabihan ngayon ni Pablo, this persuasion is not from him who calls you. Hindi yan galing sa Diyos. Mukha man yang banal, mukha man yang naaayon sa kanyang salita, iyan ay hindi ang kanyang panawagan. At may konting paliwanag siyang binibigay sa chapter 9, paano nangyari yun? Sabi niya, a little leaven leavens the whole lump. Dati pinopronounce ko yung leaven, no? Pero ginugel ko at sabi ng robot voice ay leaven. So, leaven daw. So, a little leaven leavens the whole lump. At sa NIV, baka mas familiar sa atin, a little yeast works on the whole dough. So, ito ay isang analogy from baking. Konti lang na yeast ang kailangan mo at yung buong masa, yung buong dough ay maapektuhan na. Hindi mo kailangan ng madaming yeast para doon. At sinasabi na, lalo na sa kanila nung first century, lahat sila ang kanilang pagkain talaga ay tinapay.
baking ang talagang kanilang kinakain. Kaya na familiar sa kanila 'to. Kailangan lang ng konting leaven to leaven the whole lump. At ito ay madalas din gamitin ni Jesus sa kanyang mga pakikipag-usap na at ginamit din ni Pablo sa mga taga-Korinto, at doon iba yung konteksto na ginamit niya, na merong isa sa kanilang makasalanan sa mga taga-Korinto at sinabi niya itong itong nakikiapid sa kanyang mother-in-law, alisin niyo na siya kasi a little leaven leavens the whole lump. So ito daw ay doon nagpe-pertain ito sa isang tao na maaaring makaapekto sa buong church, at dito ang tinutukoy niya ay konting pagbaluktot lang doon sa katotohanan sa salita ng Diyos ay hindi na yun ang salita ng Diyos, naapektuhan na yung buong sistema. So ito actually ang nangyari, kaya yung salita ng Diyos may pinalitan lang onte, hindi nila napansin na hindi na yun ang kalooban ng Diyos para sa kanila. Ang pinaniniwalaan natin na ebanghelyo ay ayon sa pangako ng Diyos, by faith we are saved, so we obey the law. So by faith we are saved, so we obey the law. Pero ang naging palitan nila, inalis nila yung so at ginawang if. By faith we are saved if we obey the law. So kung titingnan nyo ay nawala lang ang isang napakaliit na salita, pinalitan yung so, pinalitan ng maliit din na salita, naging if, at nag-ibang-iba na yung mensahe. Yung una na ikaw ay ligtas sa pananampalataya, kaya ikaw ay malaya na nasumunod. Ito ay sistema na maligaya ng pag-ibig at ng kalayaan. Ito ang buhay ng isang malayang anak. Doon naman sa itinuturo ng mga Judaizer na pinalitan nila na kondisyon ang pagsunod sa batas, ay nangyaring ito ay buhay ng pagkaalipin, buhay na kinatatakot mo kung ikaw ay maaalis sa pamilya ng Diyos at hindi ka kailanman magkakaroon ng bukal na pasasalamat at pag-ibig sa Kanya. So, konting pagbaluktot lamang doon sa katotohanan ay naiba na ang mensahe at hindi na yon ang turo ng ebanghelyo. Kaya sinasabi sa atin ni Pablo dito na wag, kahit maliit lang na pagbabago, kahit konti lang na dagdag, konti lang na bawas, kailangan nating makilatis ito at makita ang narrow way na ibinibigay sa atin ng iisang daan ay si Kristo lamang ang ating tanging paraan para tayo ay makatanggap ng kapatawaran. Sa Hebrews 12 ay sabi ng manunulat na kailangan daw tayong tumakbo. Ito din ay ginamit niyang isang illustration, run the race with endurance. At kung titignan natin yon or kung narinig natin yon, siguro familiar tayo sa verse na yon. Ang naiisip ba natin na ginagawa ng running the race with endurance ay kailangang magpakahirap na gumawa ng madaming mabuting gawa, or na gumawa ng kailangang usisain ang batas, aralin itong maigi, at kailangang alamin ang bawat pasikot-sikot ng lahat ng kautusan at kailangan itong pagsikapang gawin. Kung titingnan natin ang mensahe ng Hebrews 12 at dun mismo sa picture na gusto niya i-paint, run the race with endurance, ang sinasabi niya ay kung gagawin mo to, paano daw ito gawin? Looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith. So, ang ginagawa natin as we run with endurance is we look to Jesus. At tinitingnan natin siya bilang nagsimula at nagtatapos ng ating buong buhay pananampalataya. So ito ang ginagawa ng running with endurance, ang ating pinagsisikapan. Minsan, yun nga ang tingin natin, ang kailangan ay magsikap sa mabuting gawa, sa pagtupad ng batas. Ang actually mas mahirap na pinapagawa sa atin ay magsikap na panatilihin tayo'y nananampalataya kay Kristo lamang para sa ating kaligtasan.
yun nga din ang similar na problem sa mga Hebrews na sila ay natutokso na tumalikod at bumalik sa pagiging Hudyo dahil masyadong simple ang itsura ng Kristyanismo. Siguro dahil nga sila yung mga Hebrew, yung mga parents nila ay mga Hudyo at siguro naapektuhan sila. Ano yan? Ba't mo iniwan itong ating grand worship na may sacrifices, may temple, may napakaraming malalaking ginagawa at ngayon ang ginagawa mo lang nakikipagtipon sa isang bahay at uupo at makikinig ng may nagsasalita. Ito ay maaaring naging ano sa kanila, katitisuran sa kanila na wala na silang visual grandeur na nakikita sa kanilang bagong relihiyon, kaya natutokso silang bumalik doon sa dati nilang pananampalataya. Kaya kailangan silang sabihin that faith is the evidence of things not seen. Itong bagay na ginagawa ay pananampalataya at kaya ini-emphasize sa buong Hebrews na ang kailangang buhay natin ay buhay ng pananampalataya. Itong nangyayari na itong salita na run the race ay nagiging batas para sa atin or ang tingin natin dito ay isang utos na magpakasigasig sa mabuting gawa. Ito ay nagpapakita lamang na ang likas talaga nating pag-iisip ay nakatuon sa batas tungkol sa mabuting gawa. Ito ang likas nating naiisip at hindi yung ang panawagan dito, we endure in persevering in our faith. Ganon din halimbawa yung sa Jude, sa dulo ng Jude, meron dong utos, keep yourselves in the love of God. So habang sinasabi sa atin yun, ang naiisip ba natin ay, keep myself in the love of God. Ibig sabihin, kailangan kong magpakabuti, kung hindi, ay maaalis ako from the love of God. Pero hindi ba ang aturo nga ng Ebanghelyo, to be in the love of God is to receive Him by faith. If you ever try to justify yourself by the law, by circumcision, you are fallen away from grace, you are severed from Christ. So kung ang daan para ikaw ay mapunta sa pag-ibig ng Diyos, ang sinasabi sa atin sa keep yourselves in the love of God is to keep believing, to fight for, labanan natin yung ating likas na gustong tayo ang nagsusumikap, tayo ang haharap sa Diyos at hindi na ipapaubaya natin kay Kristo ang ating kaligtasan. So ito ang isang hamon sa atin na tayo bilang mga likas na mapagmapuri sa ating sariling katuwiran ay kailangan na kumapit kay Kristo lamang sa pananampalataya. At makikita natin dito, ipapaliwanag din niya kung bakit mahalaga na hindi tayo lumihis sa pananampalataya at wag natin itong dagdagan ng ating mga sariling gawa. Sabi niya sa verse 11, but if I, brothers, still preach circumcision, why am I still being persecuted? In that case, the offense of the cross has been removed. So, apparently, dito sa mga taga-Galacia, sila ay niloloko ng mga Judaizers na si Pablo ay nagtuturo din ng circumcision. Siguro itong naging kanilang tactic para i-convince sila na itong si Pablo yung nagturo sa inyo ng gospel pero hindi niya kinumpleto. Mababalitaan nyo na tinuli niya si Timothy. So mukhang nagtuturo siya ng circumcision, di ba? Kahit hindi lang niya naituro sa inyo. So kailangan yung dagdagan yung una niyang tinuro sa inyo. Pero ito nga ay una maling pag-unawa kay Pablo at sinabi nga din naman niya sa talatang napag-aralan natin before na in Christ, circumcision nor uncircumcision counts for anything. Neither circumcision nor uncircumcision counts for anything. So hindi siya actually against circumcision mismo kasi nga pumayag siya na si
Timoteo ay ipatuloy kahit na kinikilala niya na si Timoteo ay isa ng mananampalataya noon, ibang-iba ang konteksto nung kanyang pagpayag kay Timoteo. Una, si Timoteo ay may Hudyo na magulang. So, meron siyang isang Hudyo na magulang, though hindi siya natuli kasi yung kanyang ama ay Greek. So, maliban doon, si Timoteo ay kaya siya tinuli noon ay dahil ang context nila ay para makalapit sa mga Hudyo. Kasi yung mga Hudyo ay hindi magbubukas ng pinto sa mga uncircumcised. At uh, gusto nilang magdala ng gospel to the Jews at dahil si Timothy naman ay may Jewish lineage at hindi naman ito required for salvation, hindi ito hinihiling ng mga Hudyo na or ipinagpipilitan ng mga Hudyo na kailangan para ito'y sa kanilang kaligtasan. Walang ganong issue nung kaya ipinatuli si Timoteo. So, noong kay Timothy papayag siya, pero nung kinuwento niya sa Galatians 2, si Titus, sabi niya, we did not yield even for a moment. Kasi nga merong mga tao who wanted to spy out our freedom. So, in that case, dun sa context na yun, merong mga nanggugulo, may mga nag-require na ang circumcision ay kailangan for their salvation. Pero ito ngang si Pablo ay sinasabi niya ngayon na hindi ko ipinapangaral ang circumcision. Sinabi niya na he does not anymore or do I still preach circumcision? So dati kasi nung siya ay Hudyo pa, siya ay tumatayo for circumcision kaya siya ay nanguusig din ng mga Kristiyano. Pero ngayon na siya ay isa ng ministeryo ng tunay na ebanghelyo ay hindi na nga niya ito ipinapangaral. At ang kanyang patunay ay na hindi na siya uusigin dapat kung siya'y nangangaral pa rin ng circumcision. Ang nangyari nga sa kanya mismo, nung una pa lang na siya'y nangaral, ang mga unang kumalaban sa kanya ay mga Hudyo. Dahil inalis niya yung circumcision, naging katitisuran ito sa mga Hudyo. So tinatawag niya ang gospel sa Corinthians na a stumbling block to the Jews. Kasi nga, ito ay offensive sa kanila na isinasantabi ang isang bagay na mahalaga para sa kanila, and also na parang isinasantabi itong batas na tingin nila ay pagtupad sa kalooban lamang ng Diyos. Pero itong si Pablo ngayon ay sinasabi nga niya, hindi ko na ito ipinapangaral. So huwag kayong maniwala dun sa kanilang panluloko. At ang kanyang ikinalulungkot dito ay kung siya nga ay nangangaral pa rin ng circumcision, the offense of the cross has been removed. The offense of the cross has been removed. Nawala na yung talas ng cross as a message. At yun nga yung isang nanghahamon sa kalikasan ng tao sa mensahe ng ebanghelyo na ang ating Panginoon na tagapagligtas ay isang Panginoong patay sa krus. Yun ay isang katitusuran sa kanila dahil ang tingin ng mga Hudyo na tagapagligtas dapat ay isang mighty warrior, isang ruling king, pero sa atin ay si Hesukristo ay isang Panginoong tagapagligtas na ito ay, ang tawag doon, yung merong capital punishment, at ito pa yung pinakamasahol na capital punishment in history. So ito ay naging offense sa maraming tao, sa mga Hudyo, sa mga Greek, at kung ang kanyang turo ay nagdadagdag pa rin ng circumcision, ang nangyayari ay nalalayo nga kay Kristo. Si Kristo ang pinakapunto ng ebanghelyo ni Pablo. Sinabi niya yun sa mga taga-Korinto din, 1 Corinthians 2, na I resolved to know nothing among you except Christ and Him crucified. Yun ang sentro ng kanyang mensahe, na ang pinaka hina-highlight niya dapat nandun, hindi pwedeng mawala, ay si Kristo
at siyang nakapako sa krus. Kapag inaalis or dinadagdagan ang pananampalataya ng gawa ng pagtupad sa batas, ang sinabi niya sa dito rin sa sulat na ito ay na Christ died for nothing. Nawawala yung silbi na si Kristo ay namatay pa dahil ang pagkamatay nga niya ay pagbabayad sa ating kasalanan. At kung pwede naman palang tayo na lang ang tutupad, wala nang saysay na namatay pa si Kristo. So ito yung kanyang sinasabi, kung dadagdagan ang pananampalataya, kung titignan natin ang pananampalataya ay kulang, ang nangyayari ay lumalayo tayo kay Kristo, nawawala ang ating pagtataas kay Kristo. Ang ibig sabihin ng lahat ng ito na itinuturo sa atin, una ay na yung dapat hindi natin minamaliit ang pananampalataya. Meron nga tayong ganitong usual na reaction dahil dun sa mas nag-resonate sa puso natin yung sinasabi ni James na faith without works is dead. At syempre, totoo yun. At siguro at some point, kung James naman ang i-preach ko next time, ay ma-cover din natin at maunawaan din natin to in its own context. Pero hindi dapat natin isipin na ibig sabihin nun walang saysay, walang halaga, walang kagandahan ang faith alone. Yun ang nangyayari palagi kapag binabanggit natin justified by faith alone, parang tingin natin ang cheap, ang mura, parang wala namang kahit ano na yung faith lang na yan. Pero dapat tignan natin hindi lang kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa faith without works, meron din sinasabi ang Biblia tungkol sa works without faith. At kung tignan natin halimbawa sa Hebrews chapter 11 verse 6, sinabi doon na it is impossible to please God without faith. Kahit ano pa man ang gawin mo, kung hindi ka mananampalataya, kung hindi ka sumasampalataya sa Kanya, if not flowing from faith, ito ay impossible to please God. So ang ating pinapangaral ay yung hindi lang faith without works, kundi tignan din natin na masama din, mapangit din ang works without faith. Pwedeng masabi na ito'y mas malala pa nga. At ang gusto natin is this faith that expresses itself in love. Faith that works in love. Sa pananampalataya, kung meron kang pagkilala na ang Diyos ay umiibig sa iyo, na ang Diyos ay may layuning mabuti para sa iyo, doon nagmumula ang iyong pag-ibig din sa Kanya. Doon nga sa awit na Rock of Ages, yung isang linya doon na not the labor of my hands could fulfill thy lost demands. Ano yung sunod doon? Could my zeal no respite know? Could my tears forever flow? All for sin could not atone, thou must save, and thou alone. So, nagtapos siya dun sa linya na si Kristo ang tanging magliligtas. Pero tignan natin ang lahat ng kanyang mga nilista and very insightful yung kanyang mga sinabi na maaaring maihalip natin kay Kristo. Sabi niya, the labor of my hands. Ito yung isa sa mga mas automatic nating iisipin na kailangan nating gawin para tayo ay kalugdan, patawarin at tanggapin ni Kristo. Tayo ay kailangang mag-labor. Pero sinasabi ng awit, not the labor of my hands. Ito ay ang tamang pagkilala na ang batas ng Diyos ay sobrang taas at hindi natin ito kayang tuparin. So hindi maaaring magawa ng labor of our hands ang hinihiling ng batas. Maliban doon ay binigay niya ang zeal. Sabi, could my zeal no respite? No. Ang tinutukoy doon, ikaw man ay sobrang masigasig, nag-aalab man ng iyong damdamin, na gumawa ng lahat ng mabuting bagay para sa Diyos at hindi yun ever nawawala. Kung ganun man ang iyong zeal, siguro kamangha-mangha sa atin ang isang tao na may hindi nawawalang zeal for Christ. Pero sinabi nung awit, kahit hindi man ever mamahinga ang iyong zeal, hindi pa rin naabot yan. Hindi pa rin yan matutupad ang batas. At ang isa pang binanggit niya ay tears.
could my tears forever flow. At pinapakita dito ang kanyang mga binanggit ay mga sincere attempt. Madalas ang iniisip lang natin na katunggali ni Kristo na pwede nating ihalip kay Kristo ay mga Diyos-Diyosan halimbawa. Pero sa totoo lang, napaka-obvious na ang mga Diyos-Diyosan ay hindi makatatapat kay Kristo. Pero sa ating konsyensya, ang laging tingin natin na maaaring dapat natin idagdag doon sa ginawa ni Kristo para sa atin. Tingin natin kailangan natin dagdagan ng labor of our hands, kailangan ipakita natin ang zeal at kung meron tayong tears na nagpapakita na tayo ay very sincere in our love for God, tingin natin ito ay nakadadagdag sa uh, ating worthiness in front of Christ. Pero ito nga ang magandang nakita noong manunulat ng awit na ang lahat ng ito ay hindi maaaring maiharap sa Diyos. Lahat ng ito ay, sabi, all of this for sin could not atone. Hindi nila mababayaran ng kasalanan, and so thou must save, and thou alone. So, ang nangyayari kapag ating ibabalik ang lahat ng iyon, the labors of our hands, our zeal or our tears, ang nangyayari, umaalis tayo kay Kristo. At yun yung sinasabi nga ni Pablo na kung ipipreach ko pa rin ng circumcision, umaalis ako doon sa gospel message ko. Nawawala ako doon sa point of exalting Christ and Him crucified. At ito rin yung kailangan nga nating pag-ingatan, kaya tayo ay dapat manatili lamang doon sa landas ng pananampalataya na pananampalataya lamang, si Kristo lamang ang ating kakapitan. At ito ang dapat nating maunawaan, bakit nga faith alone ang ating pinaninindigan. Sa ating paninindigan na faith alone, hindi ito dahil by faith we are good people, or that because of faith we show ourselves to be more impressive than others. Kundi faith is what empties ourselves. Faith is our act of emptying ourselves to receive Christ. At para siyang isang a different way to say that it is Christ alone who saves. Na si Kristo lamang ang nagliligtas sa atin, and by faith, ito lang ang daan para ito'y tanggapin natin. Ibinibigay na sa atin ni Kristo, ng Diyos, sa pamamagitan ni Kristo, ang kaligtasan, at ang kailangan lang natin gawin ay tanggapin ito sa pamamagitan ng pananampalataya. So ito ang ating conviction na pananampalataya ang nagliligtas, hindi dahil sa kapuri-puri ang pananampalataya o kamangha-mangha na may mga taong nananampalataya. Ang pananampalataya ay ang paraan ng pagtanggap ng kaligtasan na buong-buo na kay Kristo. So itong ating ginagawa, ang ating buong buhay na dito sa lupa, ang ating pangunahin dapat na inaatupag ay pag-ingatan ang pananampalataya natin kay Kristo. Sa araw-araw, hindi kasalanan or kakulangan ng mabuting gawa ang mas malaki nating problema. Sa totoo lang, madami tayong ginagawa. Madalas ngang inaalala palagi na parang hindi ka kumikilos. Ang mas totoong sa panukat ng Biblia sa mga tao, ang mga tao, ang likas nilang gustong gawin ay abutin ng Diyos sa kanilang sariling paggawa. So, lahat sila ay, ang natural nila, maging mga hindi mananampalataya, ay sinusubukang magpakabuti. So, hindi diyan ang pinakasukatan. Ang mas kailangan nating paglabanan ay na itong puso natin araw-araw ay lumalayo kay Kristo, ay nagkakaroon ng tukso na sumampalataya sa sarili nating paggawa, sa sarili nating pagkasigasig, sa sarili nating mga luha, sa sincerity of our hearts. At tingin natin ito ang dapat nating iharap sa Diyos. Ang atin ngang pananalig ay na kumapit lamang kay Kristo. Ito ngang kasabihan na stay the course, ito ay sinasabi sa mga tumatakbo sa marathon.
Kasi kung na-try niyo ng tumakbo ng marathon, actually ang pinakamahaba ko pa lang na tinakbo ay 5 kilometers. Hindi 'yun gano'n kahaba. Pero ang mas challenge sa marathon kung ikaw naman ay physically fit, ang marathon ay 42 kilometers. Kung ikaw ay physically fit, ang mas challenge dito ay yung mental na challenge na bakit hindi natatapos yung daan? No, so minsan yung mga tumatakbo sa ganito, walang problema na kayanin ng katawan nila na makatakbo ng 42 kilometers, pero nakakabagot sa isipan na bakit hindi pa tapos yung ang tagal-tagal ko nang tumatakbo, usually 2 hours, 3 hours bago matapos ang isang 42 kilometer marathon. Meron akong kilala noon na sumali sa isang yung Bataan Death Run. Ang ginawa nila yung route ng Bataan Death March ay tatakbuhin nila. Yun ay 109 kilometers at para mag-train doon, ang ginagawa niya ay tumatakbo siya sa treadmill at nagpa-practice pa siyang kumain. Kasi ang tagal mong tatakbo, kailangan kaya mo ding kumain habang tumatakbo ka. So, ito yung mga kailangan mong sanayin sa isang mahabang pagtakbo. At kaya yung salitang stay the course ay ah, una yung isang bagay lang na ginagawa mo, sila ay pagtakbo, ay sabi ituloy mo lang. Kasi nga magkakaroon ka ng kaisipan na hindi ko baka puwedeng tumigil na lang ako, puwedeng lumiko, bumalik, or ayun nga tumigil dahil parang paulit-ulit lang ginagawa ko at walang nangyayari sa akin, hindi ko pa makita yung finish line. At kaya sinasabi sa kanila, stay the course. At parang ganito ang sinasabi ni Pablo sa mga taga-Galasya, itong pananampalataya minsan nga ay parang hindi mo pa makita yung katapusan. At yun lang din uli ang gagawin mo. Sabi niya sa mga taga-Tesalonica sa 1 Thessalonians 4 na sabi, you know what instructions I gave you, that you love one another. So now I tell you to do this more and more. So kung ito lang yung gagawin nyo at ang gawin nyo ay gawin nyo pa ito. So parang ah, yung buong buhay daw nila ay dagdagan lang nila paulit-ulit yung iisang bagay, to love one another. At ito rin sa ating pananampalataya, maaaring ito'y nakakapagod para sa atin, pero ito ang isang pangunahing kailangan nating gawin. At kung iisipin natin, ito ay to persevere in resting. Na dahil tayo ay mga workaholic, recovering workaholic na gustong gumawa ng good works for ourselves, ay kailangan nating matutong magpahinga. Magpahinga kay Kristo sa pananampalataya. At sa pag-asa kay Kristo, having that faith in Christ, doon tayo nagkakaroon ng kaligayahan at pagpapasalamat, at ito ang makakapagdulot pa sa iyo na ang iyong paggawa ay paggawa na nagmumula sa pag-ibig at kaligayahan. Ito nga salitang stay the course ay related sa doctrine of the perseverance of the saints. At kung itong doctrine na ito ay gusto niyo matutunan, ang i-recommend ko talaga ay yung Canons of Dort. Sa lahat ng creeds and confessions, Canons of Dort ang may pinaka-detalyadong pagpapaliwanag ng lahat ng sulok na pwede niyong isipin at itanong tungkol sa doctrine of the perseverance of the saints. At madalas kapag pinag-uusapan ng perseverance of the saints, ito nga dahil sa salitang perseverance, ang iniisip natin ay, ang picture na iisip natin, kailangan nating magpagal, maghirap, magpakasigasig. Pero ang pinupunto actually ng perseverance of the saints ay na manatiling nananampalataya kay Kristo. Kung titignan natin ang pagpapaliwanag ng Canons of Dort, ang kanyang ini-emphasize ay kung paanong sa una Article 1, ang mga niligtas ng Diyos ay magkakasala pa rin. So, yun ang mga mahabang pinapaliwanag muna ng Canons of Dort. Hindi na ay kung ikaw ay saint, dapat nagpe-persevere ka. Kung hindi ka nagpe-persevere, baka hindi ka saint.
Sa Canons of Dort, ang una nilang sasabihin, ang lahat ng niligtas ng Diyos ay magkakasala pa rin. Tapos ang sunod pa nga na article ay actually, yung lilinawin pa nila, hindi lang sila magkakasala ng mga maliliit na pagkakamali, magkakasala sila ng mga masasahol na kasalanan. At isa sa mga mahalagang matutunan natin dito ay yung kanyang ang in-emphasize nila ay kung tayo daw ay iiwan sa ating sarili ay hindi tayo makatatayo. So ito yung sabi niya, Article 3, because of these remnants of sin dwelling in them, and also because of the temptations of the world and Satan, those who have been converted could not remain standing in disgrace if left to their own resources. But God is faithful, mercifully strengthening them in the grace once conferred on them, and powerfully preserving them in it to the end. So kung tayo ay iiwan sa ating sariling lakas para manatili sa pananampalataya, tayo ay tatalikod. And not only could this not happen, it certainly will happen na tayo ay tatalikod sa pananampalataya. Kaya nga sabi ni Pablo doon sa kanyang sa talata na ating pinag-aaralan sa verse 10, sabi niya, I have confidence in the Lord that you will take no other view, and the one who is troubling you will bear the penalty, whoever he is. Sa lahat ng binasa natin sa buong sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia ay mukhang actually patalikod na sila, mukhang wala ng pag-asa na sila ay maligtas para silang lumalayo na kay Kristo. Pero sinabi pa rin sa kanila ni Pablo, I have confidence in the Lord that you will take no other view, na magiging tama pa rin ang kanilang pananaw at babalik pa rin sila sa pananampalataya. At ang keyword doon ay, sinabi niya, ang kanyang confidence ay in the Lord. Na hindi, kahit na nakikita niya, ang mga taga-Galacia ay handa nang tumalikod sa Ebanghelyo, handa nang iwan ang pananampalataya, ang Diyos ay meron sa Diyos, may kumpiyansa pa rin si Pablo na maging ang mga taong nandun na sa bingit ng pagtalikod ay aabutin ng awa at biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, at sila pa rin sa huli ay maliligtas. At ito nga ang pinakapanawagan sa atin na paalala sa atin sa hamon sa atin na dapat nating panatilihin ang pananampalataya sa ating buong buhay. Ito ay pagkapit kay Kristo lamang, pagkapit sa Diyos lamang. Dahil wala tayong mapaglalagyan ng ating kumpiyansa, kundi ang Diyos lamang sa pamamagitan ni Kristo. Kaya sa ating mga darating na araw, kung iisipin man natin ang mga mabuting gawa, paggawa ng mabuti, magsimula muna tayo dito sa ating pangunahing tungkulin na makilalang ang lahat ng ating paggawa ay kailangang magmula sa pananampalataya, sa pag-ibig at kaligtasan na mula sa Diyos. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, kami nagpapasalamat sa iyong kaligtasan na ibinibigay sa pamamagitan ni Kristo, at na nagpapasalamat nga kami na kami inyong binigyan ng pananampalataya na bagamat likas sa amin na sikaping kami ang magligtas sa aming sarili, ay binago mo ang aming puso na kilalaning kami makasalanan na hindi kayang tuparin ng iyong batas, at ang tanging naming pag-asa ay kumapit kay Kristo lamang. Nawa nga turuan mo kami sa aming buong buhay na lubos nga ang aming kasalanan, kahit ah, kami ay binago mo na, kami ay nakakilala na ng iyong pag-ibig, nananatili pa rin sa amin ang aming mga kasalanan, at kailangan pa rin namin na kumapit sa iyong anak lamang na Hesukristo. Tulungan mo kami, Panginoon, na hindi makalimot sa katotohanan ito, nang sa gayon ang lahat ng aming mga araw, lahat ng aming buong buhay ay isasalalay namin kay Kristo lamang, at aasa lamang kami sa iyong biyaya, sa iyong pagpapatawad at sa iyong pag-ibig. At mula dito ay
Dito mag-uugat ang aming pag-ibig, pasasalamat sa iyo na magbubunga sa amin ng tunay na pag-ibig sa iyo at pag-ibig sa aming kapwa. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.